Hapon na nga dito nung dumating ang kapatid ko. Ito na nga daw siya dumiretso pagkagaling niya sa trabaho. Sabi niya nga dumaan na nga daw siya sa palengke, bumili siya ng tilapia at saka ng maliliit na pusit. Hala na nga daw ako mga kapatid kung anong luto ang gagawin ko dito. Ayan nga mga kapatid, another day, another content na naman today. Sa mga puntong lang to mga kapatid, lilinisan ko nga muna tong mga isda. Sabi ko nga dyan, mabuti nga at wala na nga kaliskis tong isda, huhugasan na lang. Yung pusit nga, ngayon nga lang ako magluluto pero alam ko nga may tinatanggal dyan yung parang plastic. Sabi nga dyan ng kapatid ko, pwede naman daw siguro na hindi natanggalin yung plastic. Di ko nga rin, wala namang mawawala kung tatanggalin nga namin. Para sure, tanggalin na nga ni. So ayan mga kapatid, huhugasan ko nga lang to para makapagpatuloy na tayo sa pagluluto nito. Dito nga mga kapatid, syempre hinanda ko na nga yung mga gagamiting sangkap. Pagkakaalam ko nga, lalagyan niya ng bawang, sibuyas, pati na rin kamatis. Sabi ko nga sa kanila, dahil ako nga yung pinagluluto nyo, ano man ang kakalabasan nito, kakainin nyo pa rin nga to. Sabi ko nga dyan mga kapatid, wala rin naman silang choice. Ito nga mga kapatid, dinahugasan ko na nga yung isda at saka yung pusit. Kapag desisyonan ko nga dyan mga kapatid na iprito ko na nga lang tong isda. Naghihiwalay ko na nga pala yung mga kapatid para malagyan ko na nga ng asin tong tilapia. Di wala na nga patumpit-tumpit pa at umpisahan na nga natin ang pagluluto mga kapatid. Syempre painitin ang kawali. Di pagsasabayin ko na nga yan mga kapatid yung isda doon nga sa kaliwa. Maramdaman ko nga mga kapatid na mainit na tong kawali, di inilagay ko na nga ang langis. Di ko na nga rin pinatagal mga kapatid kaya inilagay ko na nga tong mga sangkap. Sabayang bigkas na nga yan sila, bawang, sibuyas, pati na rin kamatis. Katapos mga kapatid, inilagay ko na nga rin dyan ang pusit. Yun nga rin sa mga naririnig ko mga kapatid na hindi nga daw pinapatagal sa pagluluto ang pusit. Dahil mga kapatid, ang pusit nga daw ay mayaman sa protein at collagen. Pag naluto ng matagal, humihigpit nga ang mga fibers nito kaya nagiging makunat o goma yung texture. Hinalo-halo ko nga lang pala to mga kapatid. Tapos nilagyan ko na nga rin ng iba't ibang pampalasa. Katulad na lang ng oyster sauce, umami, paminta at saka ng konting salt. Katapos nga mga kapatid, di hinalo-halo ko na nga din. Alam ko nga sa mga puntong to, alam nyo na rin kung ano yung recipe ko ngayon dito. Dahil first time ko nga magluto ng pusit, mangangahas nga ako mga kapatid na magluto ng pusit na adobo sa gata. Akala mo naman talaga, mga kapatid, anong madalas na gusto nyong luto sa pusit? Paki-comment naman sa baba mga kapatid para sa susunod na magluluto ulit ako ng pusit, meron akong idea. Dito nga mga kapatid, hinahango ko na nga ang pusit. Siguro mga 3 to 5 minutes ko lang yung niluto dyan. Tatanggalin ko na nga muna siya, sabay lulutuin ko na nga yung pangsabaw niya. Dito nga mga kapatid, pagkatanggal ko nga ng pusit, dinilagyan ko na nga ng gata. Ang hinihintay ko nga kumulo dyan mga kapatid, binabaligtad ko nga muna tong tilapia. Mga punto nga to mga kapatid, nag-call a friend na nga ako dyan. Sabi ko nga dyan sa kapatid ko na siya na nga ang magprito ng tilapia. Umiiyak na nga itong bata. Di ko nga lang nabidyohan mga kapatid, pero habang nagluluto nga ako dito, karga-karga ko nga si Amara dyan. So dito nga mga kapatid, ibinubuhos ko na nga rin yung toyo. Sabi ko nga sa kapatid ko dahil sanay naman tayo mag-imbento, hayaan mo na ako kung ano nga ang mga ilalagay ko dito. Basta ka ako, tandaan mo na mahal ko kayo. Naman nga ang kalabasan nito. Dahil nga mahilig sa pepper ang mga person dito mga kapatid, dinagdagan ko na ang sabaw ng pusit. Tapos hihintayin ko nga lang kumulo yan. Habang naghihintay nga ako, yung isda ay hanguin na. Para yung susunod naman na batch ang ilalagay. Dito nga mga kapatid, nung mapansin ko nga kumukulo na, inilagay ko na ulit ang pusit. Sabi ko nga ibababad ko nga lang yan siya. Para kako sumarap yung lasa. Hinaan ko nga lang yung apoy dyan mga kapatid. Pagkatapos nga hinalo-halo ko nga lang tong pusit. Natanong na nga nila ako dyan kung hindi pa nga daw ba luto yan. Sabi ko nga mga kapatid, wag silang kabahan. Biro ko nga mga kapatid, akong bahala sa inyo at sagot ko kayo. Pero ang totoo mga kapatid, kabado din talaga ako kasi nga baka tumigas yung pusit. Abay syempre naman at first time nga ni. So ayan mga kapatid, tamang kutob-kutob nga lang kung luto na nga yan. Maramdaman ko nga naluto na yan at saka ko naman tinakpan. At tapos nga mga kapatid pinatay ko na rin yung kalan. O di sabi ko nga sa kapatid ko, ikaw na nga muna ang magprito nan, kaya mo na yan. Sabi niya naman sa akin dyan mga kapatid, total isa na rin lang naman daw yon, di maghahain na nga daw ako. O di yun na nga ang ginawa ko mga kapatid. Di na nga kami nakapag-video nito mga kapatid, pero ito na nga yung finished product ng ginawa namin. So ayan ang kinalabasan. Ito na nga mga kapatid ang aming hapunan. So paano ba yan mga kapatid, kakain muna kami. Yun lang, salamat kapatid, bukas ulit.